Welcome to Gratis Club Store. Congratulations for successfully registering here at Gratis Club Store. And I hope na magamit mo talaga itong platform na to. So make sure to carefully watch the whole training series video of this gratis training program natin. So I do believe that you have already successfully verified your email address kasi nakapunta ka na dito. Congratulations dyan. And make sure talaga na intindihin mong mabuti every lesson sa video na to. Take note that this is a free training lang naman and free lang yung gratis club store din natin. Wala kang kailangang bayaran dito. So, to use this to fully use lahat ng functionality and features dito sa gratis club store, yung e-commerce. By the way, yung e-commerce nga pala is para yon sa mga online na mga customers mo para maka-order sila kahit nasa bahay lang sila, di ba? At mai-deliver mo yung products. Na ngayon, yung POS system naman or point of sale system natin na meron din sa gratis club store and it's still free. Para naman yon sa mga offline customers mo. So, para yon sa mga merong mini grocery store, no, merong sari-sari store or in general merchandising store, lahat ng customer na pumapasok sa kanila para ma-control, ma-monitor mo yung lahat ng sales na pumapasok, ano yung linabas na items, no, magkano yung binayad ng customer, magkano yung change mo, lahat ng yon. And then at the end of the day, makikita mo yung daily sales mo or sale mo within the day. Yan yung gamit ng POS system natin sa Gratis Club Store. So, panoorin mo lahat ng video, lahat ng modules sa gratis training program natin na to. And before we go to the modules, the main lessons natin, and even sa introduction natin, gusto ko munang panoorin mo itong mga sasabihin ko dito. Very, very important ito na malaman mo before you can proceed to the next na module or lessons natin. So, number one, ayan, welcome no dito sa Gratis Club Store. Number one is that here are important things. The buying habits of our customer have changing. So, basically, from time before pa nagkaroon ng internet until now na meron na tayong internet connection, internet and social media and a lot of things, e-commerce, Lazada, Shopee, all of those things ay nagkaroon na. So, nag-iba na rin yung habits ng customers. Kung meron kang sari-sari store or mini grocery store, kung napapansin mo, yung ibang mga kalaban mo is naggumagawa na sila, nagbabahay-bahay na sila. Sabi dito, 'di ba? Some of your competitors diyan sa tindahan mo is nagbahay-bahay na. It's because of the very tightened competition na sa sari-sari store. So, kung napapansin mo diyan sa lugar mo, marami na mga grocery store na nagsisatayuan, no? And it will continue to rise up. So that's why we need to step up. We need to innovate. And this is it, the innovation that you need to take. So, kailangan mo munang mag-online yung physical store mo para maka-reach out ka ng mas maraming customer. Yung customer na mas malayo or malayo sa lugar mo, no, ma-reach out mo na sila. So, another thing that you need to understand also is that there are dropshipping. Alam natin, may mga suki dyan, di ba? Blank suki. So, alam nyo na yon. Mga dropshipping sila na nag-o-offer sila ng online grocery kung saan yung customer mo, instead na ikaw yung magdi-deliver, yung customer mo mag-order sa website mo, tapos ikaw, ipapasa mo lang doon sa mga dropshipping company. And sila na yung magdi-deliver. And it's good, no? It is getting traction actually ngayon. But ito yung problem, customer satisfaction is declining with this type of business model. Bakit nagdi-decline? Kasi nga, yung mga customer kasi ngayon, is more of, ang type nila is mas gusto nila yung satisfied sila sa customer. Mas gusto nila na yung mga nagdi-deliver or mga yung deliver or kung yung bantay sa tindahan is most likely friendly, no, maganda yung pagka-deliver, maganda yung service. So kung napapansin mo ngayon sa mga tindahan, sa mga sari-sari store, sa mga grocery store, di ba nagpapababaan na sila ng mga presyo. Yan yung competition. And as of this moment, hindi na talaga effective yung pababaan ng presyo ngayon. Kasi, kung napapansin mo, kahit mababa na yung presyo ng tindahan mo, pero napansin mo sa iba pa rin sila bumibili. Doon pa rin sila sa ibang tindahan bumibili. Bakit kaya? It's because customer now is also changing. Yung habits talaga ng customer is changing. Like me, I would like to buy in a store na friendly yung nagbabantay. Kaysa
doon nga mas makamura ako ng centavos or piso, pero medyo stricto naman yung nagtitinda. Okay? Now, yung mga dropshipping company, mga online store or online grocery dropshipping company, yun ang problema din yung delivery. Kasi nga, yung mga nagdi-deliver is mga trabahante nila, mga empleyado nila. And customer satisfaction is getting down because, di ba, kung pupunta ka sa mga sites ng mga dropshipping online grocery like Blank Suki, na hindi ko lang pangalanan para para at least may privacy din yon sila, or even yung mga Blank Suki, mga grocery Blank, okay? So alam niyo na yon. Ang nangyayari kasi, hindi kasi ang nagdi-deliver kasi yung mga empleyado nila. And people tends to be more satisfied kung tayong nagdi-deliver sa kanila is much more binavalue nila yung items, no, binavalue nila yung tinitake care talaga nila yung pag-deliver ng mga items, no, tama yung mga items na di-deliver, tapos friendly din yung nagdi-deliver. Ganun yung hinahanap ngayon ng mga customers. Now, this is the time that you rise up. Kailangan kasi na yung mga nagdi-deliver sa bahay is as much as possible yung owner or yung mga may-ari talaga. Or kung meron ka mang delivery boy, make sure na ikaw mismo yung nagmaman doon sa delivery boy. Because satisfaction ng customer ang importante sa panahon ngayon na online na tayo. Because if the customer is very, very satisfied with your deliveries, with all the fulfillment ng dumating sa kanya yung items, yun talaga yung mananalo sa larong pagbebenta ng mga products online. Alright? So, take note of that. Okay? So, it is very, very much important that you start now kasi mas gusto ng tao, yun nga, na yung magdi-deliver, yung na makakausap nila is hindi yung empleyado ng isang company. Magusto ng mga customer, yung nakakausap nila is yung direct talaga sa may-ari because makakapagreklamo sila, or yung talaga kasi iba kasi pag ikaw yung may-ari at dinideliver mo yung items ng customer mo, talagang sinasapuso mo yon. Hindi katulad ng mga employees or empleyado or mga, yun nga, some of them are iba na yung nila, iba na yung, of course, they also have their own needs, no, na hindi na nasasatisfy. That's why yung performance nila is iba na sa customer and nagagalit. Kung titingnan mo nga yung mga fan page, yung mga reviews ng mga customers sa mga dropshipping companies na kilala natin, talagang negative. As in, halos kalahati na yung percentage ng reklamo. Alright? So, take note of that. Another important thing is that online grocery is not only for those na merong physical grocery store or merong physical store. You can really start online grocery business kahit wala kang tindahan. As in, malalaman mo yan sa darating na mga modules, sa darating na mga lessons natin. So, make sure talaga na panoorin mo itong yung lahat ng video na to dito sa training natin hanggang sa huli. And kung pwede nga, ulit-ulitin mo 5 times panoorin lahat ng mga videos dito para maintindihan mo ng mabuti. Lastly, is that important thing also to take note is that there is no need for a mobile app. Okay? Hindi necessary na ang mobile app sa ganito. So, ang Gratis Club Store is purely a web-based platform siya. Kasi yung customer mo can access your gratis website through their mobile browser or even access it directly through their social media apps such as Facebook or TikTok, etc. Okay? So, pakakatandaan mo, hindi na importante yung mobile app sa panahon ngayon. Kasi nga, kapag nag-share ka ng link sa Facebook mo, and yung customer mo nakita nila, or for example, sa desktop ka nag-share nung, in-access mo yung Facebook mo sa desktop, nag-share ka ng link ng website mo. Yung customer mo sa cellphone siya, kumuha or nakita niya yung post mo. Clinic na yung website niya, website mo pala, clinic niya yung link ng website mo, mag-open na mismo doon sa Facebook app or sa TikTok app, doon na siya mag-open. So, hindi na necessarily ang mobile app. Nakaka-dissatisfy din yung mobile app kasi yung customer mo mag-i-install pa ng mobile app, di ba? So, it is not changing na talaga, nag-change na talaga yung habit ng customer. So, ngayon kasi, enhance na rin yung mga Facebook app, mga TikTok app, mga YouTube app, na doon na mismo sa kanilang app, nag-open yung website mo.
Alright? At ipapakita ko sa inyo on the coming days yung mga ganong features or yung mga ganong analysis or ideas, mindsetting, kung bakit hindi na kailangan ang mobile app. Alright? So, I think that's it for this welcome message. Congratulations again for taking action na mag-verify ng email mo. And ngayon, before natin matutunan ng mga technicalities, matutunan muna natin ang right mindset para sa paggawa ng online grocery mo or any online retail business gamit ang Gratis Club Store. Proceed ka na ngayon to our main topic.